Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining J.N. Benavidesos. At ako naman si Regina Zapata. At ako naman si Scanner Aileen. Kami po ang ika-anim na magpapakitang turo sa asignaturang ito. Magandang hapon, class! Maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panimulang panalangin na pamumunahan ni Binibining Aileen? Amen! Manatiling nakatayo ang lahat para sa ating gagawing papasigla. Sundin lamang ang nasa telebisyon. Everybody! Okay, bago kayo umupo ay pakipulot muna ng mga basura na kakalat sa sahig kung meron man at pakiayos na rin ang hanay ng inyong inuupuan. Sige. Kumusta kayong lahat? Mabuti sa hanay na ito. Kumusta kayo? Mabuti din. Diyan naman sa likod, kumusta kayo? Mabuti. Ikinagagalak ko na kayo ay nasa mabuting kalagayan na kinakailangan niyong sundin. Basahin ng sabay-sabay. Basahin ng sabay-sabay. Okay. Maraming salamat. Naunawaan at nakuha niyo lang ba ang ating mga alituntuning class? Okay, sige. Ang Binibining Sekretarya, may liban ba sa hapong ito? Wala. Wow! Bigyan naman natin ng very good clap ang inyong mga sarili. Alam niyo ba yung very good clap? Sige, sabay-sabay natin gawin. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Very good. Very good. Very good. Alright. Bago tayo dumako sa bagong topiko na sa hapon ito, ay sino ba ang nakaalala kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Okay, Binibining Regina? Tama, tunay nga ikaw nakikinig nung tinalakay natin noong nakaraang araw. Ngayon, bago tayo dumako sa ating panibagong kaalaman ngayong hapon, ay meron akong aeroplanong papel dito na kung sino ang matamaan ito ay siya ang magbabasa kung ano ang nakasulat dito. Na kung saan, dito natin malalaman kung ano ang ating topiko ngayong araw. Okay, Ginoong Yago, ano ang nakasulat sa aeroplanong papel? Ang nakasulat mo sa aeroplanong papel ay mga uri ng tulang liriko. Okay, maraming salamat, Ginoong Yago. Ating tatalakayin ngayong araw ay mga uri ng mga tulang liriko. Okay, bago natin tatalakayin ng tulang liriko, ay tatalakayin muna natin ang tulang pasalisay. Pero bago pala yan, ay may mga layunin akong inihanda para sa inyo na gusto kong makamit sa ating talakayan. Okay, Binibining sa putalo, tumayo ka at basahin kung ano ang ating mga layunin. Okay, maraming salamat, Binibining sa putalo. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang tulang pasalaysay. Pag sinasabi natin tulang pasalaysay class, ano nga ito? Binibining kadayuna. Pwede mo basahin ang nasa harapan. Maraming salamat, Binibining kadayuna. Pag sinasabi natin tulang pasalaysay class, ito ay uri ng tula na nagkukwento sa isang pangyayari o kwento. Ito din ay katulad ng maikling kwento. Maikling kwento ngunit sinasabi ito sa pamamagitan
Jeffrey? Magaling! Tumpak-tumpak ang iyong sagot. Si Francisco Balagtas. Ang Turante at Laura class, alam naman natin ito ay tulang pasalaysay na kung saan nagkukwento tungkol sa pag-ibig ni Turante at Laura at ang kanilang pakikipagsapalaran. Ginakuha ng baklas. Class, laging tandaan na ang tulang pasalaysay ito ay isang mahusay na paraan upang mahatid ang kwento sa malikhaing paraan. Ito din, class, ang nagbibigay daan sa mga panunulat na gumamit ang kanilang imahinasyon at damdamin upang may pakita ang kwento sa mga mambabasa. Class, naintindihan lang ba ang tulang pasalaysay? Okay. Gumako naman tayo sa mga uri ng tulang pasalaysay. Okay, class. Ang tulang pasalaysay may mga uri ito. Ngunit, depende ito sa haba, estilo at paksa ng isang tula. Okay, ang unang uri ng tulang pasalaysay ay epiko. Pwede mo bang basahin ito, Ginoong Alberto? Okay, maraming salamat, Ginoong Alberto. Pag sinasabi natin epiko, ito ay mahabang tula na kung saan ito ay nagkukwento tungkol sa pakikipagsapalaran sa mga bayani. O ano pa? O tama, binibini sa putalo sa mga Diyos at pakikipagtunggali sa mga kaaway at tagumpay niya sa digmaan. Sino pa makapagbibigay ng halimbawa ng epiko? Okay, binibini katubis? Okay, ang ibalon. Epiko ng ibalon sa Bicol. At sa hudhud naman, ito ay sa Ifugao. At bilang nilamang naman ay sa Ilocano. Yan ang mga halimbawa class na binigay ninyo sa akin na halimbawa ng mga epiko. Dumako naman tayo sa ikalawang uri ng tulang pasalaysay. Okay, ito ay ang awit. Okay? Pag sinasabi natin awit class, ito ay isang uri ng tulang pasalaysay na kung saan nagkukwento tungkol sa pag-ibig at tradisyon na dulong tugma ay isa. Ang halimbawa din ng awit ay tulad na lamang ng Ibong Adarna. Diba? Yan ang mga halimbawa ng awit. At isa pa, ito din ay may binubuo ng tig-apat na taludtod ang bawat saknong at ang bawat taludtod ay may 12 pantig. At ang pangatlo naman ay ang kurido. Pag sinasabi natin kurido class, pwede mo bang basahin binibining tata? Okay, maraming salamat binibining tata. Pag sinasabi naman natin kurido, halimbawa nito ay pag sasabi natin kurido, ito isang uri ng tulang pasalaysay na karaniwang binubuo ng 12 na pantig bawat taludtod at mayroong tugma. Karaniwang ito class ay naglalaman mga kwento tungkol sa mga Ginoong Jeffrey, tama, tungkol sa mga bayani, metodolohiya, o pang-araw-araw na pangyayari. Kaya pang-apat naman class, na uri ng tulang pasalaysay ay balad. Class, pag sinasabi natin na balad, ito ay isang tulang pasalaysay na maikli at binubuo ng mga saknong na madalas ay pinakanta o may himig. Pinaintindihan lang ba kung ano ang balad class? Okay, may ideya ka ba binibining katubis? Kung ano pa? Okay, maraming salamat binibining katubis. Binibining sorry, may idadagdag ka pa ba? Ang mga sagot ninyo ay tama. Kaya ngayon, dumako naman tayo sa panghuling uri ng tulang pasalaysay. Ito ay ang metrical romance. Okay? Sino ba? Okay? Ginoong Alberto, may ideya ka? Kung ano ang metrical romance? Maraming salamat, Ginoong Alberto.
ideya ba kayo? Okay, binibining kabusog. Pwede mo ba basahin kung ano ang tulang liriko? Okay, maraming salamat, binibining kabusog. Last, pag sinasabi natin tulang liriko, ito ay isang uri ng tula na kung saan ay nagpapahayag ng saloobin at karanasan ng makata. Ito din ay karaniwang nagtatampok ng mga personal na damdamin tulad ng pag-ibig, kalungkutan, galit at pag-asa. At ito din ay may mga uri ang tulang liriko. Ang una nito, class, ay ang awit. Pag sinasabi nating awit, ano nga ito? Pwede mo bang basahin? Kung ngayon ka muna binibini, Pastor, pwede mo basahin kung ano ang awit? Okay, maraming salamat, binibini, Pastor. Pag sinasabi nating awit, ito ay isang maikling tula na inaawit o binibigkas. At karaniwan din itong pumapaksa sa mga pag-ibig or damdamin, tulad na nating mga ekspresyon na ginagamit. At isa pa sa mga, tulad na naman ng kung ano ang mood mo, kalungkutan ba, kasiyahan ba, pwede yan natin mabibigyan ng damdamin, mapupukaw ang ating mga kaisipan. And last, lagi natin tandaan na ang tulang liriko, ito ay may kahalagahan or may katangian na dapat natin malaman. Ito ay may musikalidad, madamdamin at maikli. At ang kahalagahan din ng tulang liriko class ay ito ay nagbibigay daan sa makata na nagpapahayag ng kanilang mga damdamin sa isang maikling paraan. Naiintindihan ng baklas kung ano ang tulang liriko? Mabuti naman kung naiintindihan ninyo. Ang unang uri ng tulang liriko, ito ano iyon? Kaya binibinita, ito ay awit, magaling. At may kasunod pa itong uri, may mga kasunod pa itong uri. Pero ipagpapatuloy ito ni Binibining Regina. Nagkawaan ang ba? Inalakay binibining na wala bang yung mga katanungan? Kung ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang uri ng tulang liriko. Maaari mo bang basahin binibining katulis? Maraming salamat. Ang sulit ko ay isang anyo ng tula na naglalay ng mahayag ng mga damdamin, salubin at karanasan ng makata. Ito ay isang makapangyarihang anyo ng politikay na nagbibigay daan sa mga makata na ibahagi ang kanilang panloob na mundo. Ang pangatlong uri ng tulang liriko ay ang pinihiya. Maaari mo bang basahin binibining Zoilo? Maraming salamat. Ito ay isang distriktong anyo ng tulang liriko na binubuo na ng apat na ganitod. Kadalasang may tiyak na pattern ng tugmaan. Ang sunito. Ang sunito ay madalas na nagsisilbing personal na pagkikilay sa mga malalim na paksa tulad ng pag-ibig, kasawian, pangkaraniwang katotohanan. Ngayon dumako naman tayo sa pang-apat na uri na tulang liriko. Para ito ang basahin
masayang tema. Nunawaan naman ba? Kung gayon ay lumako naman tayo sa pangatlong uri ng tulang kadula. Maaari bang basahin binibining medalyo? Ang trahedya ay isang uri ng tulang kadula na may malungkot na tema. Karaniwang nagtatapos sa pagkamatay o pagkatalo ng pangunahing tauhan. Ito ay naghahatid ng masighi o masalimuot na karanasan ng isang tao. Ang pang-apat na uri ng dula ay maaari mo bang basahin binibining Banyares? Maraming salamat. Ang sainete ay isang maikling tulang kadula na naglalayong magkatawa. Karaniwang ito naglalarawan ng mga karaniwang sitwasyon sa buhay, tulad ng mga simpleng away sa pamilya. Ang panglima ay ang farsa, isang uri ng komedya na nagpapakita ng eksaheradong aksyon at kilos. Ang farsa naman ay naglalayong magpatawa sa pamamagitan ng labis na eksaheradong aksyon, dialogo, at karakterisasyon. Naunawaan naman ba kung ano ang kadula ng mga uri ito? Talaga? Kung gayon ay lumako naman tayo sa tulang patnigan na dito ipagpapatuloy ni Binibining Dalastos. Naunawaan niyo lang ba ang tinalakay ni Binibining Aileen at Binibining Zapanta? Okay. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa tulang patnigan. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Okay, maraming salamat. Ang tulang patnigan class ay isang uri ng tula na nagpapakita ng paligsahan ng talino, talastasan at pangangatuwiran. Tama. Nakuha niyo lang ba? Nanawaan niyo lang ba ang tulang patnigan? Sige. Kaya naman class, ay meron ding mga uri ng tulang patnigan. At ang una dito ay ang balagtasan. Maaari mo bang basahin Binibining Pastor? Okay, maraming salamat. Ang balagtasan class ay isang taliyag na uri ng tulang patnigan kung saan ang mga mambabalagtas ay nagtatalog kung saan ang mga mambabalagtas ay nagtatalo gamit ang tula. Nakuha niyo lang ba? Okay. Kaya naman ay dumako naman tayo sa elemento ng balagtasan. Diba? Natukoy na natin ang balagtasan. Kaya naman ay dumako naman tayo sa mga elemento ng balagtasan. At ang nangunguna dito ay ang lakang diwa o lakang dini. Maaari mo basahin Ginoong Jeffrey. Okay, meron ka mga idea nito, Binibining Zoyo? Okay, maraming salamat. Ang lakang diwa class ay ang tagapagitna na nagtatagda ng paksa. Nakuha niyo lang ba? Siya yung tagapagitna na nagtatagda ng paksa. Nanawaan? Sige. Ang mambabalagtas. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Okay, maraming salamat. Class, ang mambabalagtas sa madaling salita ay ang kalahok na nagpapahayag ng argumento. So, siya yung isang kalahok na nagpapahayag ng kanyang argumento. Nakuha niyo lang ba? Dito sa ating ito, nakuha niyo lang? Okay. Ngayon naman ay ang meron din pangatlong uri. Ito ang madla. Maaari mo ba basahin Binibining Iskanier? Okay, maraming salamat Binibining Iskanier. Pag alam naman natin na ang madla ay talagang napaka-common na salita. Napaka-common na salita. At ang madla ay tagapakinig na maaaring makialam sa kanyang pinakinggan o tinitingnan o pinapanood. Alright. Nauna
hala class? Sure? Sige, kung ngayon ay dumako naman tayo sa duplo. Maaari ko bang basahin binibining Zoilo? Okay, ang duplo, isang laro sa tula na karaniwang isinasagawa sa lamay. Ito yung mga larong tula na isinasagawa karaniwang sa mga lamay. Ang tinatawag siyang duplo. Meron din elemento ang duplo class. Una ay ang hari o reyna. Maaari mo pang basahin binibining Janice, parang ikaw ay naantok. Okay, maraming salamat binibining Janice. Ang hari o reyna class ay sa madali ang salita, ito yung tagahukom o nagbibigay ng hukom o nagbibigay ng hukom na nagbibigay ng hatol. Ito yung hukom na nagbibigay ng hatol. Ang hari o reyna. At sa pangalawa namang elemento ng duplo ay ang dopliro o doplira. Paano mo bang basahin? Binibining o binita? Sapagkat ikaw ay nakangiti. Okay, maraming salamat binibining o binita. Meron ka mga ideya binibining Banyares? Meron ka mga idinagdag binibining Joan? Okay. At lahat ng inyong mga sagot ay tama. Sa dupliro o duplira class ay kalahok na gumagamit ng mga salawikain at patula. Sila yung mga gumagamit ng mga salawikain at patula. Yun ang ibig sabihin ng duplero o duplera. Nainawaan niyo lang ba? Sige. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa karagatan. Maaari ko bang basahin Ginoong Iago sapagkat ikay parang gusto mong bumasa. Okay, maraming salamat. Sa karagatan class, isang uri ng tulang patnikan na may isang uri ng tulang patnikan na may pangkalitikang tunggalian. Okay, yun yung karagatan. Ano nga yung ulit? Binibining pastor sapagkat ikay parang matamlay. Isang uri ng tulang patnikan na may pangkalitikang tunggalian. Alright. Sige. Ngayon naman ay talagang nanawaan ni binibining pastor. Dumako naman tayo sa mga elemento ng karagatan. Siyempre, kung merong elemento ng balantasan, duplo, meron ding elemento ng karagatan. Una nito ay ang hari at reyna. Kagaya nga na sinabi ko class, ang hari at reyna ay siya ang hukom na nagbibigay na o nagtatakda ng paksa. O siya yung hukom na nagtatakda ng paksa. Nakuha lang ba? Okay. At dito naman sa kanyang pangalawang elemento class ng karagatan ay ang basahin ang sabay-sabay. Bibigkas. Okay, nandito pa yung kanyang okay. Meron ka bang idea nito? Binibining pata kasi ikay parang nag-iisip. Sino pa? Okay, binibining maluluyon. Okay, ang inyong mga sagot ay tumpa. Magbibigkas kalahok na nagpapahayag ng tula upang mapahalagahan mapahanga ang hukom. Ito yung kalahok na siya yung nagpapahayag ng
Kung gayon, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Kung ganun class, ay papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Ginoong Alberto, simulan mo ang pagbilang hanggang kay Binibining Zoilo. Meron na kayong mga pangkat, ay ang unang pangkat ay dito sa hari na ito. Dalawang pangkat naman ay dito sa hari na ito. Okay. Bawat pangkat ay magkaroon ng isang representative at pupunta dito sa harapan para sila ang magbubunot kung ano ang isa sa dula ninyo. Okay, unang pangkat, kay Binibining Katubis. Halika dito sa harapan. Okay, sa ikalawang pangkat naman, okay, Ginoong Jeffrey. Okay, ang unang pangkat, Binibining Katubis, ano ang nabunot? Okay, ito ay uri ng tulang liriko, na kung saan ay ang isa sa dula tungkol sa tulang liriko na awit. Okay, ang palawang pangkat naman, ito ay tungkol sa uri ng tulang liriko na oda. Okay. Okay, class, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa paghahanda at 5 minuto naman para sa inyong presentasyon. Okay? Bago yan ay meron akong mga pamantayan na dapat niyo sundin para mas malaki ang inyong grado na makukuha. At ito din ay pagbabase ninyo sa inyong pagsasadula. Okay. Ang ikalawang pangkat, Binibining sa Putalo. Pwede mo pagbasahin kung anong pamantayan. Okay, maraming salamat, Binibining sa Putalo. Ang 10 minuto class ay magsisimula na ngayon. Okay, natapos na ang inyong 10 minuto ay ang unang pangkat ang magsasadula dito sa harapan. Okay, pangalawa, pwede mo ay bigyan ninyo ang unang pangkat ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Napakagaling naman ang pinakita ng unang pangkat. Ngayon naman ay ikalawang pangkat. Kayo na ang magsasadula sa harapan. Napakahusay naman ang ikalawang pangkat. Hindi magpapatalo ang ikalawang pangkat. Okay? Ngayon, sa inyong ginawang pagsasadula, ay ano kaya ang inyong natutunan tungkol dito? May unang pangkat, Binibining Katubis. Okay. Pagkakaisa. Dalawang pangkat naman. Okay. Pagtutulungan at kooperasyon. Okay. Nasiyahan ba kayo sa ating pangkatang gawain? Kung gayon, wala na ba kayong mga katanungan? Kung wala na, ay ako ang magtatanong sa inyo. Okay, class. Meron ako ditong maliit at malaki na box. Sa maliit na box ay nakapaloob dito ang inyong mga pangalan. At sa malaki naman na box ay nakapaloob dito ang mga katanungan. Kung sino ang magbubunot ko ng pangalan dito sa maliit na box ay siya ang pipili na katanungan dito sa malaking kahon. Nakuha lang ba? Sige. Okay, Binibining Pata. Pumili ka ng katanungan. Sige. Ang iyong katanungan ay, ano ang topikong tinalakay ni Binibining Aileen? Tumpa. Bigyan natin si Binibining Pata ng 3 palakpak at 2 padyak. Okay, sabay-sabay natin gawin. 1, 2, 3, 1, 2. Tama ang sagot ni Binibining Pata na tulang liriko at mga uri ng tulang liriko. Ayun naman, ay ko naman ang pipili ng pangalan Binibining Pata. Okay, ang napili ni Binibining Pata ay si Binibining Ubinita. Binibining Ubinita, pumili ka ng iyong katanungan. Alright, ang katanungan, narito ang iyong katanungan, Binibining Ubinita, ibigay ang 6 na uri ng tulang liriko. Alright, mahusay Binibining
binibining ubinita, bigyan naman natin sa binibining ubinita na very good clap. Alam niyo ba yung very good clap, class? Okay, ganito lang yan. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Very good. Very good. Very good. Alright. Ngayon naman ay binibining ubinita. Maaari ka bang pumili na pangalan dito? Okay, ang napili ni Binibining ubinita ay si Binibining Zoilo. Binibining Zoilo, narito ang iyong katanungan sapagkat ito na lang ang isa, wala ka ng choice. Sige. Ito ang iyong katanungan. Bilang isang mag-aaral, paano mo mapapahalagahan ang tulang liriko at ang mga uri ng tulang liriko? Gusto mo bang ulitin ko ang tanong? Sige. Bilang isang mag-aaral, paano mo mapapahalagahan ang tulang liriko at ang mga uri ng tulang liriko? Mahusay, Binibining Zoilo. Bigyan natin si Binibining Zoilo na magaling clap. Alam niyo ba yung magaling clap? Alright, ganito lang yan. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling, magaling, magaling. Okay. Ngayon naman, ay talagang lubos ninyong naunawaan ang ating tinalakay kanina ay magkakaroon na tayo na maikling pagsusulit. Handa na ba ang lahat? Okay. Handa man o hindi handa, ay kinakailangan nyo talagang maging handa. Okay? Binibining ay hinahayaan kitang basahin mo ng malakas ang ating panuto. Tukuyin kung anong uri ng tulang liriko ang mga sumusunod. Sagutan ito ng isang kaapat na papel at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutin ito. Okay, ano nga ang papel na dapat ninyong kunin? Okay, isang kaapat na papel. Sige. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutin yan. Alright, tapos na ang 5 minuto. Sa pagbilang ko ng 5, dapat lahat ng papel ay nandito na sa harap. Ang huling papel ay hindi ko na tatanggapin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ganito na ang mga papel. Para sa inyong takdang aralin ay magsaliksik tungkol sa mga makata at natatanging akdang katulak sa panahon ng propaganda. Ito'y isulat sa inyong kwaderno at ipasa sa susunod nating pagkikita. Maaari bang tumayo ang lahat?